wala itong gamot? Sa ngayon po, wala pong bakuna, wala pong gamot. Paano po ang paggaling nitong mga pasyente na tinamaan po nito? At yun nga po, kaya nakakabahala siya kasi sa ngayon, dahil wala tayong gamot, puro supportive care lang po, kaya mataas pa rin ang yung mortality na tinatawag, mga 50 to 70%. Kaya po kailangan talagang bantayan. At meron naman po talaga mga studies na ginagawa para mag-develop po ng bakuna, para mag-develop po ng gamot. Pero sa ngayon, wala pa po tayong tinatawag na FDA-approved or na po talaga napatunayan na mabisa. Opo. Meron ho bang kakayahan ang Pilipinas para po sa detection nito? Meaning, di ho ba sa COVID, meron tayong swab, meron tayong ginagawa dati na testing. Dito ho ba meron din tayo? Yes po, meron naman po tayong kakayahan, lalo na sa Research Institute for Tropical Medicine. Pag may mga ganitong alert po, meron naman po na network na nag-share po ng mga test kits. Isa pa po yung leksyon na natutunan natin sa COVID-19 kasi hindi ka naman pwedeng walang test para kang bulag naghahanap ng isang bagay. So sa ngayon po, meron pong network, international network, kasama po tayo dyan. At meron po tayong PCRs, mga tests po, may antibody tests rin po. Kagaya nga po nung 2014, yun naman po yung ginamit natin na test. Opo. Ang quarantine po nito gaano katagal? Pag tinamaan ka nito, ilang pong depende po siguro do sa lala nito, but basically po ilang araw bago masabi na wala ka na nito? Yes po. So usually ang quarantine is based on 2 long incubation periods. Ang incubation period po ng Nipah virus is 4 to 14 days. So in general, dodoblehin niyo po yung 14 days na yon para sigurado. So at least 28 days po na quarantine para maobserbahan yung isang tao. Kung hindi pa sila nagde-develop ng symptoms at that time, then usually hindi na po yan matutuloy. Okay, sige. Just to be specific po, ano talaga ang kaibahan na symptom nito? Trangkaso, lagnat, sakit ng kasukasuan, parang trangkaso po. Pero ano talaga ang maaari mo sabihin na kakaiba para ho natin mabantayan? Well, yes, yun nga po yung problema sa kanya kasi early on, yung mga pangunahing sintomas po niya, mahirap po talaga sabihin kung trangkaso to or Nipah virus. So yung importante po doon yung history of exposure to either yung mga bat, mga may sakit na kabayo, baboy, or exposure sa isang taong nagkaroon ng Nipah virus. At ang mangyayari po dyan is kalahati po dyan magre-recover, pero yung kalahati pwede pong mag-proceed doon sa tinatawag na encephalitis. Ang mga sintomas po ng encephalitis, pagmamaga sa ulo, pwede po ito magkaroon ng seizure, parang yung sa epilepsy na nakikita, tulog ng tulog, at minsan natutuluyan na po talaga, goes into a coma and then pagkatapos nun mamamatay. Kapag ho ba nakasurvive ka ho dito, doktor, no? After yung halos 1 buwan na quarantine, totally na ho ba nawawala sa iyo yung virus o pwede pang bumalik ito? Well, sa ngayon po, sa pagkaalam natin, kung hindi naman magkaroon ng sintomas at na-quarantine po kayo, usually tuloy-tuloy na hindi po siya nagtatago sa katawan at bigla na lang lalabas. So ganun po usually yung nangyayari. Sa ngayon, hindi rin natin alam kung ang isang tao na na-infect ay nagkakaroon ng immunity sa Nipah virus. Kasi konti pa lang naman yung mga taong yun, mahirap rin pag-aralan. Pero tinitingnan po rin nila kung ano yung mga protective factors sa mga tao na nakakasurvive. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!